Ngayong inilabas na ang mga bank records ni Vice President Sara sa committee hearing ngayong araw, katuwang ang Anti-Money Laundering Council na kung saan mahigit 6 billion pesos ang naging bank transactions sa bank account ng mag-asawang Vice President Sara at ang asawa nito na si Attorney Man Scarpio na kung saan nagkaroon daw ng 630 na covered transactions at 33 na suspicious transactions. Pero ito ang magandang balita. Mukhang mate-technical na naman sila at mukhang mayayari sila ng ating Supreme Court. Under kasi ng AMLA, banks are mandated to submit covered transaction reports and suspicious transaction reports to AMLC. Section 9 of the AMLA explicitly provides that STRs and CTRs shall not be disclosed and are protected from public release. This confidentiality is reinforced by the Bank Secrecy Law and related financial privacy laws. So if the AMLC were to disclose bank account information or reports to entities like the House of Representatives of the Philippines without a court order, this could violate bank secrecy and AMLA confidentiality provisions. Kaso wala ngang court order na i-release yung mga covered transaction reports na ito at mga suspicious transaction. Kasi nga strictly confidential under ng ating bank secrecy law. Dito pa lamang, nilabag na nila ang ating konstitusyon. Ayon pa nga kay Attorney Neil Abayon, ito ang magandang discussion. Under the bank secrecy law, ang nakalagay kasi ay in cases of impeachment lang. Ang issue ngayon, there are two phases of an impeachment case. Initiation on the part of the House of Representatives and trial on the part of Senate. Ang next question dito, does the phrase in cases of impeachment cover both phases or only the trial proper? In the corona impeachment, sa Senate trial na siya na-apply. This is another example of the Committee on Justice testing the limits of their powers, which is subject to the right of the respondent, VP Sara, to seek recourse in the Supreme Court. So dito, itong mga bawayang kongresista na ito, they are testing the power of Supreme Court. So kitang-kita na, nilabag nila ang bank secrecy law. At tama nga ba na ilabas ng AMLC pati yung mula 2006 na kinovered nila, di ba hindi pa naman nun Vice President, si Vice President Sara? So dapat, ang kinovered lang nila is yung 2022, kung saan year na naging Vice President na itong si Sara Duterte. Kaya dito sa video na ito na aking ipapakita, may pagpapaliwanag si Congressman Suntay. Panoorin natin ang video. This is a total amount ng lumabas, pumasok, ganun. Tama po, transaction. Kagaya ang sinabi mo, total po ng transaction. Pagka nag-deposit sa akin 500, lumabas 500, kinekwenta yon. So every time naglalabas-pasok, nagdadagdag yon. Yung sa theoretical lang po, pero for this case po, hindi ko po masabi yun. Ay, hindi mo masabi. Pero maaaring ganon. Theoretically, posible po yun. Ayun. Oo. Now, I would also like to point out, kasi napansin ko, we started 2005, di ba? Yung report na binigay nyo. 2006 2005 to 2025. Apo. I just also like to put it on record that an impeachable officer yan. can only be impeached for actions involving her term, during her term as an impeachable officer. So sumobra tayo ng ng 14 years. Yeah. But regardless, I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 to present. 2022. To 2022. to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula eh. Now, babalikan ko, nung 2022, nawala na yung sinulatan ko.
Nung 2022, may pumasok sa account niya, well, yung na-flag ng AMLA, nung 2022, which was the time she was Vice President, 41 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2023, 4.7 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2024, 13.4 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2025, 1 million na lang ang lumabas-pasok sa account. Tama ba? Based doon sa Based report. on I records. just want to Yeah. be clarified para lahat tayo clarified dito sa mga numero na ito. Based on records, tama po. Oo. So based from 2022, siguro ang lumabas-pasok sa account niya 45, 58, 59, mga 60 million in the past from 2022 to 2026. Nung Past VP lang 4 siya. years. Tama, mali. Hindi ko po masuma on the Hindi, spot. sinuma ko Madam. galing Maybe you sa can report make nito eh. reference, Honorable Sonta. Ayun na nga eh. Yes, I'm referencing What you're from reading. what they submitted. Kasi nagka-breakdown kanina eh. Di ba, nagbigay kayo ng breakdown kung magkano lumabas-pumasok noong 2005, magkano 2005. lumabas-pumasok noong 2006, noong Grabe. 2007, noong 2008, noong 2009. Inad ko lang mula 2022 hanggang 2025. More or less po. Oo, mga ganon. Okay. Thank you very much, Madam Chair. So tama, yun lang dapat. Simula 2022 kung kailan naging Vice President si Sara. Hindi yung 2005 pa? Tama ba na isama yun? So dito sa ginawa ng committee hearing, Committee on Justice, yung ginagawa nila ngayon is kung babalikan natin yung nangyaring impeachment kay Chief Justice Corona noon. Sa Senate trial ito ginagawa. Pero bakit ngayon sa committee hearing ginagawa itong ganitong bagay? So another case na naman ito sa Supreme Court. Gaya nga ng inihain ni Vice President Sara kamakailan lang. Temporary restraining order. Kasi parang nagiging impeachment court na sila. Which is hindi naman dapat. Sa Senate trial nila ito dapat ginagawa. O sa bagay, alam naman na siguro ng Committee on Justice sa House of Representatives na wala naman silang laban o walang bilang pagdating doon sa Senado. Itong impeachment na ito laban kay VP Sara. Kaya dito pa lamang, kahit unconstitutional na ang kanilang ginagawa sa House of Representatives, dito ay gagawin na nila lahat ng kanilang makakaya upang dungisan, bahiran, siraan, tadgibain si Vice President Sara. Kahit man lang kakaunti ay makabayad sila ng dungis kay VP Sara. Kasi kapag inakit na nila ito sa Senado, alam nila na wala silang bilang doon. Kaya nga lang, madedeklara siguro ito na unconstitutional ng ating Supreme Court ang ginagawa ngayon ng Committee on Justice. Ay sana makasuhan yung mga taga-IMLC na siyang lumabag sa Bank Secrecy Law. So dapat, ang gawin ngayon ng ating Korte Suprema, abay gumalagalaw na kayo. Huwag niyong patunayan na mabagal kayo. Ito na ginagawa na ng House of Representatives. Yung mga hindi dapat ginagawa. Na ang dapat gumagawa ay Senado, ang impeachment court lamang, ang Senate trial sa Senate trial lamang. So dapat Supreme Court, abay maglabas na kayo ng inyong desisyon. Agad-agad. Abay hindi na makatarungan ang ginagawa ng Committee on Justice. Abay abuse of power na ito. Huwag niyong patunayan na mas makapangyarihan itong Kamara kaysa sa inyo Supreme Court. Kitang-kita nyo na dito, Supreme Court, na foul na ang ginagawa ng Committee on Justice laban kay VP Sara. Kaya sana, umaksyon na kayo agad-agad. So sa ginagawa na ito ng Committee on Justice ng House of Representatives, may dahilan talaga siya na pumunta sa ating Korte Suprema dahil mapangabuso na ang Kamara. Lalo nyo lang pinagtutulungan si VP Sara, lalo lang siyang susuportahan ng taong bayan. Sa tingin ninyo, idedeklara kaya ito ng Supreme Court ang impeachment na ito na unconstitutional? Habang na tayo. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba. I-share mo na ang video na ito. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.